Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating online service na panggabi. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin yung tinatawag ng kagalakan sa kautusan. Bakit ba si Haring David ay galak na galak sa mga kautusan? Kasi sa mga panahon ito, maraming mga bagay tayong tuwang-tuwa tayo, gustong-gusto natin ginagawa. Pero si David, meron siyang kagalakan sa pagsunod sa kautusan. Bakit galak na galak si Haring David sa pagsunod? Tignan natin. Unang-una, merong pagpapala, letter A. Awit 119:17. Itong iyong abang lingkod, O Yahweh, naway pagpalain upang ako'y mabuhay at ang utos mo ang sundin. So again, sabi rito, gusto ng ating Panginoon, gusto ni Haring David, sumunod sa kautusan ng Diyos. At siya ay galak na galak gawin itong mga bagay na ito kasi meron siyang nakikita na napakaganda na benepisyo. Pagpapalain, kakaroon ng buhay. Di ba, isa ito sa mga gustong-gusto ng tao na magkaroon siya. Kahit sinong tao tanongin mo, gusto mo bang pagpalain ka ni Lord? Sabihin sa inyo, 100%, oo. Pag sinabi sa kanya, gusto mo ba magkaroon ka ng mahabang buhay? Gustong-gusto ng tao yan. Gusto mo ba pagpalain ng Lord ang buhay mo? Gustong-gusto ng tao yan. At ito, yung sinasabi ni Haring David, sinasabi ng gumawa nitong awit 119, na talaga, ang pagpapala ay mararanasan natin kung tayo ay galak na sumusunod sa kanyang mga kautusan. Ito, napakadali pong practical, yun lang. Pag sinunod mo na huwag kang maninigarilyo kasi sabi ng salita na Diyos, bagamat walang direct na sinasabing sigarilyo, pero alam po naman natin na yung katawan natin ay templo ng Panginoon. At ang sabi, ang sino mang sumira ay kanyang paparusahan. Ang sigarilyo po ay sumisira sa ating katawan. Ang alak po na araw-araw na ginagawa natin pag nasisira ang ating katawan. Maraming mga bagay na sinisira natin ang ating katawan at kapag ginawa natin na hindi natin iningatan na kagaya ng utos ng ating Panginoon, tayo rin na magdurusa. Iikli ang buhay mo. At dahil mayroong pagpapala, mayroon din extension ng buhay. Sabi rito sa awit 13:6, O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. So, ibig sabihin, makikita natin dito, sa pagpapala, napakaganda na mayroong extension ng buhay. Mahirap naman po, may extension ka ng buhay, puro pagpapalo ang aabutin mo. Yung palaging pagdurusa, paghihirap, palagi na lang na hindi mo alam kung saan patungo ang buhay mo. Pero dito, sa sinasabi ng salita ng Diyos, natututo ang isang anak ng Diyos na umawit. Kaya nga palagi, paulit-ulit kong sinasabi, yung ginagawa natin pagsamba, pag-awit sa Lord, lalo na tuwing linggo, kasama mga kapatiran, ito ay nakakabuti sa atin. Bakit? The more na nagpupuri, nagpapasalamat tayo, the more na nakikita natin yung pagpapala na pinangako ng Diyos sa atin. Sino ba naman? Kahit naman sinong tao. Meron kang, halimbawa na lang po, meron kang anak, palagi kang pinupuri, palaging tumang-tuwa sa lahat ng sinasabi mo, ginagawa mo. Hindi ba pagpapalain mo yan? Hindi ba close na close ka sa kanya dahil palagi nakikinig? Yung ba parang palaging inaantay ko anong sasabihin mo? Parang tipong lahat ng sasabihin mo nagbibigay sa kanya ng encouragement. Di ba yung salita po ng Diyos? Ito yung nagbibigay ng encouragement sa atin. Kapag hindi natin binigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos, wala rin pagpapahalaga na pwedeng ibigay ang Diyos sa atin. Dahil ang kanyang salita, hindi natin binibigyan ng importansya, wala rin tayo mapapala. Kaya nga sabi nitong sumulat nitong awit, sabi nga nun, galak na galak siya sa kautusan ng Diyos. Dahil nakita niya yung napakalaking benepisyo kapag ginagawa niya itong buhay na ito. Pangalawa, kapag ikaw ay galak na galak sa pagsunod sa ating Panginoon, sa kanyang salita, makikita natin ang ganda ng buhay. Awit 119:18. Buksan mo ang paningin ko sapagkat nananabik masdan
kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Kapag nakita ni Lord na sabik na sabik tayo, basahin ang kanyang love letter sa atin, tunay na bibigyan niya tayo ng malinaw na mga mata at matinding pangunawa para lalo nating makilala at mahalin siya. Pansinin po ninyo, kapag ikaw gustong-gusto mo talaga bigyan ng importansya ang salita ng Lord, makikita mo, biglang lilinaw ang mata mo. So totoo lang po. Bakit? Siyempre, sino ba naman tatay na hindi niya gagawin lahat ng paraan para yung kanyang anak maintindihan o basahin yung kanyang mga kautusan, yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Ano pa? Bibigyan tayo ng matinding pangunawa. Yung pag may sinabi sa'yo, sa totoo lang po maraming mga tao hindi maunawaan ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi na binibigyan ng importansya. Kapag binigyan mo ng importansya, doon mo makikita ano yung benepisyo kapag ikaw ay talagang binigyan mo ng halaga o oras ang salita ng Diyos, makikilala mo lalo ang ating Panginoon at mamahalin mo siya. Ganito na naman kasimple yun Gusto mong makilala isang tao dahil gusto mo siyang mahalin. Di ba aalamin mo lahat ng gusto niya? Aalamin mo lahat ng iniisip niya? Aalamin mo ang laman ng kanyang puso. Bakit? Kasi gusto mo, mahal mo siya. Gusto mong makita kung ano yung mga bagay na meron siya. Gusto mong makita, maunawaan kung ano yung isip niya at laman ng kanyang puso. At alam niyo po, ang ating Panginoon, tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya, lalo na ngayon, itong mga oras na ito. Nag-aaral tayo ng kanyang salita. Pilit nating inuunawa ang kanyang salita. Kaya hindi niyo ba napapansin, pag bago tayo magsimula, humihingi tayo ng guidance kay Lord, nananalangin tayo. Bakit? Kasi gusto natin, magkaroon po ng conviction, makita natin, maunawaan natin ang kanyang mga salita. Bakit? Ito yung magiging susi para makita, maunawaan natin ang kanyang salita. The more na maunawaan at maintindihan natin ang kanyang salita, the more na magkakaroon tayo ng kagalakan sumunod. The more na makikita natin, ito ang gusto ng Lord. The more na makikita natin yung kabutihan ng Diyos. Yung kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Tanging salita lang ng Diyos. Ang kanyang mga salita ang magbibigay sa atin ng kagalakan para makasunod. Kasi mahirap mong sundin o gawin ang isang bagay na hindi mo naiintindihan. Kahit saan ka nandun, kapag ginagawa mo isang bagay pero hindi mo alam kung bakit mo ginagawa, mapapagod ka, maiinis ka, magsasawa ka. Pero ang salita ng Diyos, the more na binabasa natin, the more na humihingi tayo ng guidance, ang Espiritu Santo ng Diyos, bababa sa atin, ipapaunawa at maiintindihan natin. Palagi kong sinasabi po ito. Noon, pag magbabasa ako ng salita ng Diyos, pinipilit ng mother ko noon, magbasa ako, hindi ko maintindihan. Napapagod lang ako. Naiinis lang ako kasi hindi ko naintindihan Pero ang sikreto pala ron, humingi ka ng tulong kay Lord. Humingi ka ng karunungan sa Kanya. Malinaw na mata, pangunawa. Magugulat ka, yung bawat details ng sinasabi ng salita ng Diyos, papasok sa atin at makikita natin napakalaking benepisyo kapag nagkaroon tayo ng kagalakan gawin itong mga bagay na ito. Magkakaroon ka ng time. Yung sinasabi mong wala kang time, dahil galak na galak ka pag-aralan ng kanyang salita, magugulat ka, hahanap-hanapin mo. Deuteronomy 4:9. Ngunit mag-ingat kayo. Huwag ninyong kalilimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ako po ay merong anak, meron pong apo. No? Nasaksihan ko kung paano nung mga bata pa yung mga anak ko, bata pa ako, inalagaan ko, nasaksihan ko kung paano pinatunayan ng Lord ng kanyang kabutihan sa aking buong pamilya. Sa iyo rin, kapatid, nakikinig ka ngayon. Gustong-gustong ipakita, ipamala sa iyo ng Lord. Yung pwede niyang gawin sa iyo at sa iyong buong pamilya. Ang tanong lang, nagagala ka ba na pag-aralan ng kanyang salita? Meron ka bang kagalakan na makipag-usap sa ating Panginoon? Kalagi kong sinasabi, ang kanyang salita, ang Bible, ay love letter ng Diyos sa atin. Love letter ito na nagbibigay ng kapahayagan. Pinapakilala ng Lord ang kanyang sarili. Pinapakilala ng Lord ang Diyos Ama. Ipinapakita kung paano pwede tayong pagpalain. Hindi lang dito hanggang
sa mga susunod na panahon, eternal, everlasting. Hindi ba nakakatuwang isipin yan? Hindi mo ma-enjoy yan kung basta nilang maririnig mo lang ito. Bagamat ito yung malaking tulong, pero mas maganda kung magkakaroon ka ng panahon. At hiningin mo sa Panginoon na talagang maunawaan at maintindihan mo ang kanyang mga salita, magugulat ka. Magugulat ka. Excuse. Magugulat ka dahil yung pala yung sinasabi. Yung mga bagay na parang dating iniisip, parang yun lang pala yung ibig sabihin, hindi mo maintindihan. Pero pwedeng gawin pala ng Diyos na baguhin, ayusin ang ating buhay sa pamamagitan po ng kanyang salita. Diba? Wala tayong pamantayan eh. Anong pamantayan mo sa pag-aasawa? Nasa Bible. Anong pamantayan mo bilang tatay sa pag-aalaga sa iyong mga anak? Nasa Bible. Anong pamantayan mo para kahit na anong mangyari, meron dumating na pagsubok, paghihirap, makakaya mo? Nasa Bible. Gusto mong makilala lalo ang Diyos, gusto mong mapalapit sa Kanya, nasa Bible. So, lahat ng gusto mo, lahat ng kailangan mo, makikita mo sa Kanyang mga salita. So, hindi ba isang kagalakan yun? Na ang solusyon, ang sagot ay makikita sa salita ng Diyos? Nasa Kanya ang lahat ng bagay. Pangatlo, na bakit mayroong kagalakan ang sumulat ng awit. Makikitang temporary ang buhay dito. Ito po ang maganda eh. Sabi po rito sa awit 119, verse 19, ang buhay ko sa daigdig ay pansamantala lamang, kaya't huwag may kukubli sa akin ang kautusan. Totoo po ito. Ako po sa panahong ito ay 63 years old na. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang buhay. Pero lahat ng mga nauna ng mga mananampalataya, hindi na po ako lalayo, dito lang sa amin sa Pateros, na wala na. Nasa Panginoon na. No? Kasi bakit? Ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Kaya kung ikaw nahihirapan sa panahong ito, lumapit ka kay Lord. Kasi yung hirap na mararanasan mo dito, pansamantala lang. At maski yung ginhawa na nararanasan mo, temporary lang. May hangganan ng lahat. No? Kaya huwag nating ikukubli. Huwag tayong lalayo sa kautusan ng Diyos. Ito yung kahilingan ng psalmist. No? Huwag ikubli sa akin ng kautusan. Bakit? Kasi lahat tayo na narito sa mundo ay temporary lamang. Para sa psalmist, ang pagsunod sa kautusan ng Lord ang pinakamagandang magagawa para tunay na ma-enjoy ang temporary life dito sa mundo. Totoo po ito. Kung gusto mo mag-enjoy ka dito sa mundo, which temporary lang naman talaga, lumapit ka na kay Lord. Alam niyo po bakit? Ito pong napansin ko. Kapag na-kay Lord ka pala, kahit na yung maliliit na bagay, which akala mo maliit na bagay lang, nakapagbibigay na ng saya. Sample, meron ka na share na bahagi na ng salita ng Diyos. Tumanggap, nagbago buhay. Hindi ba nakakaano yun? Nakaka-enjoy yun? Hindi ba kagalakan yun? Nakita mo, merong isang tao na nabago buhay, ginamit ka? Di ba nakakatuwa yun? Meron isang tao, nahihirapan, hindi alam kung anong gagawin. No? Materially, bless mo siya, pinagpala mo siya. Meron ka joy na ibang yung sinasabi nga ng iba na iba yung nararamdaman mo kapag tumulong ka sa kapwa mo. Di ba? Nakakatuwa. Ibig sabihin, ginagamit tayong instrumento ng Diyos na maging channel of blessings tayo. Ano pa? Nakaranas ka ng kagaligan mula sa ating Panginoon. Yung sinasabi ng doktor o nung sino mang mga manggagamot na wala ng pag-asa, yung buhay, yung karamdaman mo, magugulat ka. Humaba pa ang buhay. Marami po akong mga kilalang ganyan. Sinasabi, sandali na lang ang buhay. Declaration ng doktor, pero umabot pa ng mga 5 taon, 6 na taon. Yung iba nga, 10 years pa. Which biblically, makita din natin yan. Sa pamamagitan ni Haring Hezekiah. Sinabing gano'n, mamamatay na siya, pero binigyan pa ng extension ng Lord. Ganun katindi po ang Diyos natin. Kaya kung bibigyan talaga ng importansya natin ng kanyang mga salita, hindi po pwede na hindi tayo magalak. Hindi po pwede na hindi natin makita ang ganda ng buhay ng sumusunod sa kanya. At ang isang napakaganda nito, meron po tayong patutunguhan ng lahat ng ating ginagawa. Lahat kasi nung nandito sa lupa ay temporary lang. Pero ang labanan talaga niyan, ang totoong buhay niyan, pag nasa kabilang buhay na tayo. Ang tanong lang, makapasok kaya tayo ron? Doon kaya talaga patungo ang buhay natin?
Makikita rin natin sa Bible na sinasabi, ang katiyakan ng buhay ay nasa kamay ng ating Diyos. Wala doon sa mga bagay na tinatamasa natin. Mapapagod lang po tayo, hindi tayo masasatisfy. Kasi ang totoong satisfaction ay nasa kamay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. May enjoy natin ang buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. At paano mo malalaman ng kautusan? Kung hindi mo binibigyan ng panahon. Kaya napakalaking bagay na tignan po natin ang kahalagahan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Sinabi niya sa Joshua 1:8, paborito natin to, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Palagi dapat naaalala natin, dapat may nakaset tayong oras. Pagbulayan mo yun araw at gabi. Palagi kong sinasabi, araw at gabi, gusto ng Lord, magsimula tayo sa Kanya, magtapos tayo sa Kanya. Upang matupad mo lahat ng nakasaad doon. Paano mo matutupad ang isang bagay kung di mo binibigyan ng pagpapahalaga? Paano mong maalala ang isang bagay kung di mo palagi binibigyan o binubuksan yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng pagpapaalala? Of course, pwede nating sabihin na hindi ito mga blessing, ito mga ito na yung sinasabi ng totoo yan. Pero gusto ng Diyos. Tingnan natin, meron pang mas malalim doon. Kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos. Gusto ng Diyos makita natin na yung mga blessing na yan, ginagamit ng Diyos yan. Pero gusto ng Lord, maintindihan natin bakit tayo pinagpapala ng Diyos. At makikita natin sa kanyang salita. Ang isang sandahilan, gagamitin tayong channel of blessing ng Lord. Sa lahat ng mga tao na nakakasalamuhan natin. Hindi aksidente na pinagpala ka ng Diyos. Hindi rin aksidente sa mga oras na ito na nakikinig ka ngayon. No? At sabi rito, huwag natin kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, ang Bible, pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi, upang matupad mo lahat na nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Hindi ba isang napakalaking kagalakan ito na magkaroon tayo ng masagana at matagumpay na buhay? Palagi ko pong sinasabi ito, ang kasaganahan at tagumpay ng buhay, hindi dahil sa marami kang pera. Bagamat napakasarap yan, napakagandang yan, benepisyo. Pero, kahit na marami kang pera, kahit sagana ka pa sa lahat ng bagay, kung meron kang sakit, hindi mo may enjoy. Ano pa? Kung wala kang pamilya, away-away kayo, magulo kayong pamilya, hindi pa rin masaya ito. Hindi mo nararanasan ang tunay na pagmamahal, hindi ka magiging masaya daw. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kapag binigyan daw po natin ng importansya ang kanyang salita, at ginagawa natin ito araw at gabi, dito raw tayo magkakaroon ng masagana at matagumpay na pamumuhay. Hindi dahil sa nagbasa ka lang. Kaya nga sinabi, pag bulay-bulayan, ibig sabihin, i-meditate mo to at gagamitin mo ito na patuntunan ng iyong buhay. Kapatid, kagaya ng sinabi ko sa mga oras na ito, hindi isang aksidente na ikaw ay nakadaupang palad ko sa pamamagitan ng sermon na ito, ng service na ito. Ang gusto ng Lord, magkaroon ka ng pagpapala. Ang gusto ng Lord, makita natin na ang buhay dito sa mundo ay temporary lang. At gusto ng Lord, makita natin ang ganda ng buhay. Gusto mo rin ba makita ito, kapatid? Gusto mo rin ba maranasan ito? Mabuti na lang, nandito ka ngayon, nakikinig ka. Ito yung pagkakataon na makikita mo ang kagandahan ng buhay sa pamamagitan ng pagbibigay at pagsusurrender ng inyong buhay sa ating Panginoon. Tayo pumikit, tayo manalangin sa mga oras ito. Panginoon Diyos, maraming salamat. Dahil ang iyong mga salita ay pwede naming sandalan, pwede naming maging sandigan upang makaranas kami ng totoong ibig sabihin ng pagpapala galing sa inyo. Financially, health namin, wealth namin ay isang pagpapala galing po sa inyo. Satisfaction, galing din po sa inyo. Pagkakaroon ng magandang buhay, nasa inyong mga kamay. At tunay na makita namin na ang buhay dito sa mundo ay temporary lang. Salamat, Panginoon, dahil sa pagkakataong ito, pwede namin ma-experience ito habang kami nandito pa sa lupang ito, sa mundong ito. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, tulungan niyo po ako na magkaroon po ako ng totoong pagkauhaw sa iyong mga salita. Bigyan po niyo ako ng totoo na pagkaunawa pa
sa iyong mga salita. Bigyan po niyo ako, Panginoon, ng pagnanasa na lalo pang pag-aralan ang iyong mga salita. At Lord, wag lang ito na pag-aralan ko, kundi i-meditate ko to. Ibig sabihin, lahat ng gagawin ko, gagamitin ko po ang inyong salita. Magiging sandigan ko at sasandalan ko ang inyong mga salita. Dahil ito lamang ang tanging paraan para makita ko at ma-amaze ako sa pwede mo pang gawin sa buhay kong ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay hindi madamot na Diyos. Pinapaunawa, pinapaintindi mo sa amin upang magkaroon ng direksyon ang buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya muli, Panginoon, sinusurrender ko ang aking isipan at aking puso, tinatanggap po kita bilang sariling Panginoon tagapagligtas. Ikaw na po ang magpatakbo ng aking buhay. At sa mga oras ito, kapatid, maaring physically meron kang karamdaman, ito yung pagkakataon, tamang-tama. Pwede mo ilingin sa Panginoon ang kagalingan dahil isa ito sa pagpapala na binibigay ng Diyos na pwede tayong mag-request, pwede tayong lumapit sa Kanya. At siya naman mismo nagsabi, meron kang kabigatan sa panahong ito, sa iyong katawan, sa iyong physical na karamdaman, sige, hilingin mo sa Panginoon. Ilapit mo sa Panginoon, sabi mo sa Kanya, Opo, Panginoon, physical na karamdaman, pagkaloob mo po sa aking mga kapatid sa mga oras na ito. In Jesus' name. Emotionally, meron kang problema sa asawa mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa magulang mo, ito yung pagkakataon, hilingin mo sa Panginoon na maayos yung emotional problem ninyo. Kung kinakailangan, tayo bumaba, humingi ng tawad, bigyan tayo ng Lord ng humble heart na matutong aminin kung tayo nagkamali. At kung tayo naman, ang ating kapwa, sino man ang nagkasala, nagkamali sa atin, matuto tayo magpatawad. Dahil mismo ang ating Panginoon, lahat tayo, including ako, lahat tayo, pati ikaw. Oo, pati ikaw. Di ba? May nagagawa tayong pagkakamali. Matuto rin tayo na aminin natin ang ating pagkakamali. Bigyan tayo ng Lord ng pagkauna, pagkaintindi, na kung tayong nagkamali, matuto tayong mag-humble din, aminin natin kung kanino mang tao ito. Kanino man. Aminin natin ating pagkakamali. Kasi yung pag-amin ng pagkakamali, isang paraan ito na binubuksan natin na maging maayos yung relationship. Maski sa ating Panginoon pag humingi tayo ng tawad, yung relationship nabubuo, naayos ulit. Dahil kasalanan lang naman talaga ang nagiging hadlang para makalapit tayo kay Lord. Pero salamat dahil meron tayong forgiving God na palagi willing siya na lumapit, ipadama ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Ang gagawin na lang natin, tatanggapin natin itong biyayang ito. Aaminin natin na tayo nagkamali. Sa mga oras ito, may mga hadlang na palagi makapanood ka o maka-attend ka ng mga ganitong gawain. Hilingin mo sa Panginoon lahat ng mga sagabal in Jesus' name. Makalaya tayo sa anumang gawa ng kalaban para totoo mabigyan natin ng panahon ng oras ang pag-aaral ng salita ng Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Financially, hirap ka, hindi design ng Lord yan. Kasi ang gusto ng Lord, i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. Tulungan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng knowledge at wisdom sa trabaho na po pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. At kung meron tayong trabaho, magamit natin ng tama yung mga resources natin, maging good steward tayo, then ayon ng Lord na sayangin natin yung mga biyaya na pinagkakaloob niya sa atin. Gusto ng Lord, gamitin natin ng tama yung mga pagpapala, yung blessing na pinagkakaloob niya sa atin. Yes. Yes. In Jesus' name. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kapatid nagdiriwang ng anong kaarawan, anniversary, kung paano pinagpala mo nakarang taon, lalong pagpalain itong mga panahong ito, yung pagsasama ng asawa, tunay na ikaw maging sentro, para patuloy maitaas ang dakilang pangalan sa buhay ng bawat pamilya. Kaya na rin, Panginoon, tulungan niyo rin po ng aming bansa. Kitang-kita po niyo kung anong nangyayaring kaguluhan. Tulungan niyo po, Panginoon, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan na sila'y magkaisa. Mawala na po yung pamumulitika, lalo na natapos na po ang eleksyon. Bagkus magkaisa, magtulungan kung paano pa po magiging maayos
ang takbo ng aming bansa. Huwag pong magsiraan. Bagkus, kung may pagkakamali, kayo po ang magpamulat ng mata na tanggapin itong pagkakamaling ito na maging maayos ang lahat. Gamitin mo po yung mga churches, kagaya po ng Sibak na sinasabing silang ginagamit po para maituwid yung mga pagkakamali sa government. Tulungan niyo po. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng boldness na sabihin yung mga bagay at kayo po, Panginoon, na magbibigay sa kanila ng discernment sa lahat ng mga transaksyon na pwedeng mangyari dito po sa bawat gawain po sa gobyerno. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang mga sundalo, mga military na patuloy maging tapat po sila sa kanilang tungkulin na sinumpaan na sila ay magsisilbi hindi kung kaninang tao kundi para sa bansa. Doon sila sa tama dahil meron naman sila mga pagbabatayan ng pagkakaroon ng tama kaisipan, walang iba kundi ang iyong mga salita, pati na rin yung tinatawag po namin preamble. Maging maayos ang lahat. Muli, Panginoon, dadalangin din po namin sa mga oras ito, Panginoon. Ang dami na, nakakatakot talaga isipin na ang daming gera nangyayari sa ibang bansa. Ang dami na rin po mga lindol na nangyayari. Lord, dalangin po namin sa mga ganitong sitwasyon, maging eye-opener ito sa bawat isa na kailangan po ng bawat isa sa amin ang inyong kadakilaan, ang inyong dakilang pag-ibig at pagmamahal. Maging daan ito, Panginoon, na ang bawat isa ay totoong ibigay, i-surrender ang buhay sa inyong paanan. Kasi naniniwala kami, Panginoon, kagaya sa sinasabi ng inyong salita, ikaw ang mag-iingat sa iyong mga hinirang at sa iyong mga anak at sa iyong mga pinili. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na piliin namin na talagang maglingkod at sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa bansang Israel ay iyong pagpapalain. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, maraming salamat na po dahil alam po namin sa mga oras na ito, dininig mo na, pinakinggan mo, at narinig mo sinabi ng bagsak po sa amin, at alam po namin, ikaw nalagay nito sa aming puso, kaya nasasabi namin itong mga bagay nito. Muli, inaangkin namin na gagawin mo at mangyayari lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabi, kung kayo po ay may katanungan sa ginawa po nating pag-aaral, huwag po kayong mang-email na pwede po kayong mag-PM, lalabas po dyan sa inyong screen. At kung kayo naman po ay may mga prayer request, magsabi din po kayo, i-comment lang po ninyo dyan. At kung kayo naman po ay nakaranas ng pagtugon ng ating Panginoon sa inyong mga kahilingan, please, paki-inform din po kami. Dahil gusto namin malaman na meron kang ginagawa patuloy sa buhay ng bawat isa. Dahil talaga namang meron kang ginagawa. Totoo namang may ginagawa ang ating Panginoon. Pero hindi po namin malalaman yan kung hindi kayo magbibigay po ng comment. Kaya inaasahan po namin na gagawin po ninyo yan para maging kalakasan. Hindi lang po sa inyo, pati po kami na nananalangin ay lumalakas dahil nakikita namin na tumutugon ang ating Panginoong Jesus. Muli, ito po ang lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.